Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby. Nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You Baby, Episode 1. Graduating na si Niall sa college. Tapos na ang kanilang final exams, kaya napilit siya ng dalawa niyang kaibigan na sina Renz at Tony na sumama sa gimmick ng mga ito. Anong gagawin natin dyan? Nagtatakang tanong ni Niall. Nagpark ng sasakyan ang kanyang kaibigan na si Renz sa tapat ng isang spa. Iniwan nila ni Tony ang kanilang kotse sa bahay ni Renz at nakisakay na lamang sila dito. Dito niya kasi nakita ang bago niyang prospect. Sagot naman ni Tony. Mahilig itong magsuot ng eyeglasses kahit walang grado ang mga mata. Correction, love interest, mayabang na wika naman ni Renz habang nagtatanggal ng seatbelt. Niall, pag nakita mo siya, pang misyo ang dating. Hinihimas-himas pa ni Renz ang kanyang baba na waring ini-imagine ang kanyang tinutukoy. Papalabas na sana ng kotse si Niall nang bigla siyang matigilan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak ng tipaklong. Galit na wika ni Renz at binayo ang steering wheel ng kanyang sasakyan. Uh-oh, life begins at 40. Komento ni Tony at napatigil din sa paglabas ng kotse. Hindi makapagsalita si Niall. Sinundan niya ng tingin ang dalawang figura na lumabas mula sa spa. Ang kanyang daddy Nico ay may kaakbay na babae na halos kasing edad lamang niya. Pinasakay ng kanyang ama ang babae sa kotse at mukhang masayang-masaya ang dalawa. Nakaalis na ang sasakyan ni Nico pero natitigilan pa rin si Niall. Hindi niya magawang magsalita pero nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Anak ng putakte, sa dami ng makakaribal ko, bakit daddy mo pa? Galit na nilingon ni Renz si Niall. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkadismaya. Napatingin si Niall sa kaibigan, pero hindi si Renz ang concern niya. Inaalala niya ang kanyang ina. Masasaktan ito kapag nalaman ang tungkol sa kanyang ama at hindi siya makakapayag na masaktan at umiyak ang kanyang ina. Bumalik na tayo, Renz. Gusto ko munang umuwi. Nangangalit ang panga na wika ni Niall. Nawala ng kibo ang magkakaibigan habang bumibiyahe pabalik. Nakatiimbagang pareho sina Renz at Niall habang si Tony ay nakikiramdam. Dumiretso si Niall sa opisina ng kanyang ina. Pilit niyang pinasaya ang mukha at binati ito. Hi, Ma'am! Nag-angat ng tingin si Alex at ngumiti sa anak. Hi, Niall! Humalik si Niall sa pisngi ng ina at niyakap ito. Napakadakila ng kanyang ina kung sasaktan lamang ito ng kanyang ama. Hindi siya papayag na agawin sa kanila ng babaeng yon ang kanilang ama. Akala ko ba may lakad kayo ng mga friends mo? Nagtatakang tanong ng ina at kunot noo na tumitig ito sa anak. Bakit parang malungkot ka? Postpone po ang lakad namin. Tutulungan ko na lang kayo dito. Lumigid ang binata sa may likuran ng ina para hindi mapansin ang kanyang pagkabalisa. Nasanay na si Niall sa trabahong opisina, school, office, bahay. Dito umiikot ang buhay niya. Bihira lang siyang gumimik
at minsan lang siyang napilit ng mga kaibigan na lumabas, ngunit iba pa ang kanyang natuklasan. Naisip niya na masyado na nga siyang subsob sa pag-aaral at trabaho, kaya hindi na niya nalalaman ang nangyayari sa kanyang paligid. Katulad ng pagtataksil ng kanyang ama. Nagtagis ang mga bagang ng binata at humigpit ang hawak niya sa ballpen. Naaawang napasulyap siya sa kanyang ina, naabala sa mga paperwork sa table nito. Mula nang magkaisip siya, ay nasaksihan niya kung paano naging isang mabuting ina sa kanila at mabuting asawa sa kanyang daddy, sa kabila ng mabigat na responsibilidad na patakbuhin ang isang kumpanya. Napapikit siya at kinalma ang sarili. Kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Habang nakapikit ay may mga kamay na tumakip sa mga mata ni Neal. Hinuli niya ang mga kamay at alam niya kung kanino ito. Narinig niya ang mahinang tawa. Yumakap ito sa kanyang likod at dumikit ang pisngi nito sa kanyang pisngi. "Hi kuya!" Nagdilat ng mga mata si Neal at tiningala ang may-ari ng mga kamay. "Hi Abby!" Ngumiti siya sa kabila ng problemang iniisip. Sinundan niya ng tingin ang dalagita papunta sa table ng kanyang ina at ito naman ang niyakap at hinilakan ng dalagita. "Want a tea, Mommy?" Malambing na tanong nito. Sinagot naman ito ni Alex ng ngiti at tango. Dalagita na si Abby. Hindi na ito makulit pero malambing pa rin. Sa edad na 14 years old ay matangkad na ito kumpara sa iba dahil Amerikano raw ang ama nito. Hindi na ito binalikan ng sariling ina, ngunit nanatiling surname ng ina ang gamit ng dalagita. Naging masaya ang buhay ni Abby kasama ang pamilyang Portman. Minahal siya at itinuring na parte ng pamilya. "How about you, kuya?" Umakbay ang dalagita sa balikat ng binata habang nagtatanong. Hinawakan ni Neal ang kamay ng dalagita at tiningala ito. "Brewed coffee, please." "Just a minute, sir." Pakanta-kanta pa si Abby habang nasa pantry at nagtitimpla ng kape at tsaa. Napapangiti si Neal habang pinakikinggan ang wala sa tonong kanta ng dalagita. Nakasanayan na niyang laging kasama at nakikita si Abby. Parte na ito ng buhay nilang magpapamilya at ng buhay niya. Ayaw niyang isipin na mawawala pa ito sa kanila. Muling bumalik sa kanyang isip ang amang si Nico. Mariin siyang pumikit. Hindi siya makakapayag na maagaw sa kanila ang ama. Hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang ina. Kinabukasan ay nagpaalam si Neal sa ina. "Ma'am, I might be late for lunch. Nagpasama sa akin si Tony," wika niya. Ngunit ang totoo ay may gusto siyang gawin sa araw na yon at sa lalong madaling panahon ay gusto niyang masimulan ang plano niya. Pinuntahan niya si Tonton para sa unang hakbang ng kanyang mga plano. "Ton, pahiram ng kotse mo this week." Nagtatakang napatingin si Tony kay Neal. "Kotse ko? Di hamak na mas astig yung kotse mo kaysa sa kotse ko." "Sige na, Ton. Magpalit muna tayo." Pamimilit na wika ni Neal. Napakamot sa ulo si Tony. "Sabihin mo muna sa akin ang dahilan." "May pupuntahan akong project sa probinsya," pagdadahilan ni Neal. "Ayun, porket si Gondamano, pang probinsya lang ang kotse ko," sabi pa ni Tony na mukhang nasaktan. "Ayoko nga. Alam mo naman na iniingatan ko ang kotse ko. Hindi ko pa nga tapos hulugan yan sa kuya ko." "Sige na, Ton." Muling pamimilit ni Neal. 1 week lang. Basta tuwing umaga magpapalit tayo.
at ibabalik ko sa iyo sa hapon. Tinapunan ni Tony na mapaghinalang tingin si Neal. Bro, ano bang gagawin mo kasi? Alam ni Neal na mahihirapan siyang kumbinsihin si Tony. Mayroon lang akong tutuklasin. Napangisi si Tony. Di kung ganun, kasali ako riyan. Tungkol ba yan sa airpods mo? Pabulong na wika ni Tony. Hindi rin naman titigil sa pangungulit si Tony, kaya napilitang sumang-ayon si Neal. Sige, isasama kita pero tayo lang makakaalam nito ha. Huwag mong sasabihin kay Renz. Paalala pa niya. Sure, top secret natin to. Nag-cross finger pa si Tony. So, anong plano? Susundan natin ng daddy. Aalamin ko kung saan nakatira ang babae niya. Determinadong wika ni Neal. Sinimula ng dalawa ang kanilang paniniktik. Lihim nilang sinusundan si Nico sa tuwing aalis ito ng bahay. Mukhang nakakahalata na ang airpods mo, wika ni Tony. Huminto sila sa gasoline station nang huminto din ang sasakyan ni Nico para magpa-refill. Dalawang sasakyan ang pagitan nila mula sa kotse ni Nico. Nagpapakarga si Nico ng gas at napansin nilang nakatingin ito sa kanilang banda. Tinted naman ang salamin ng kotse ni Tony, pero aninag pa rin ang nasa unahan ng sasakyan. Mabuti na lang pala, naisipan kong mag-disguise tayo, wika ni Neal. Nakita nilang kinakausap ng kanyang ama ang shop attendant. Inadjust niya ang suot niyang dark eyeglasses at inayos ang kulot at mahabang wig. Neal, dapat bang sundan natin siya ng sundan? Baka mabuko tayo, wika ni Tony. Nakita niya kasi sa side view mirror ng sasakyan ni Nico na nakatingin ito sa kanilang banda bago nito pinaandar ang kotse. Tony, sundan mo na, mando ni Neal nang makita niyang humarurot na ang sasakyan ng ama. Ano? Paano kung makakapagmaniobra? May sasakyan sa harap at likod. Napakamot ng kanyang ulo si Tony. Nagpapagas na kasi ang kasunod ng sasakyan ni Nico bago ang sasakyan nila at may sumunod din sa kanilang likuran. Napasing mangot si Neal. Nawala na sa kanilang paningin ang sasakyan ng kanyang ama. Hi sir, full tank po? Tanong ng nakangiting attendant. Hi miss, tubig lang para sa radiator. Ngingiting-ngiting wika ni Tony. Huli na nang makita niya na naka-full tank na pala ang kanyang sasakyan. Sir, doon po malapit sa store, wika ng attendant. Ay nako, Neal, tiyahe tuloy. Bumubulong na reklamo ni Tony habang nagmamaneho. Hindi na siya huminto sa itinurong store dahil hindi naman talaga niya kailangan ng tubig sa radiator. So, paano? Wala na si airpods mo. Bumalik na lang tayo. Nakasimangot na wika ni Neal. Nalusutan siya ng kanyang ama. Wala itong kasamang driver at malamang may pupuntahan ito kaya ayaw na may kasama. Mainit ang kanyang ulo nang umuwi sa kanilang bahay. Kailangan niyang mag-isip ng ibang diskarte. Napangiti siya nang may maalala. Kinabukasan, kasama niya uli si Tony. Bumalik sila sa spa kung saan nila nakita ang babaeng kasama ni Nico. Neal, sinasabi ko sa'yo, mahal ang talent fee ko. Sinusuklay ni Tony ang buhok habang nakaharap sa rear view mirror ng kanyang sasakyan. Tinanggal ang suot na salamin at inayos ang kwelyo ng suot na polo shirt. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Tinapik-tapik ni Neal ang balikat ni Tony. Lihim siyang natuwa sa pagpayag nito sa ipapagawa niya. Wish me luck, tinapunan ni Tony nang nang-aasar na tingin si Neal.
Thanks bro. Nag-thumb up sign si Niall bago lumabas ng sasakyan si Tony. Pamacho effect ang lakad ni Tony. Lumapit siya sa binabaing receptionist. Hi Miss Beautiful. Kinilig naman ang binate. Hi Pogi. My name is Mariposa. What service do you want? Itinaas baba pa nito ang matang may eyelashes extensions. Tumikhim muna si Tony. Baka mahalata ang pagkukunwari niya. Susunduin ko lang sanang tita Minerva ko. Andyan pa ba siya? Medyo kumunot ang noo ng receptionist. Minerva? Kilala ko ang lahat ng aming customer, Pogi. Last Saturday kasi, dito nagpahatid sa akin ng tita ko. Nakasabay pa nga niya sa pagpasok ang isang matangkad at mistisang babae. Sino yun? Anong name niya? Ang ganda eh. Matangkad at maganda? Lalong nangunot ang noo ng receptionist pero waring nag-iisip. Dinagdagan pa ni Tony ang acting niya. Hinawi niya ang mahabang buhok ng receptionist na tumabing sa may mukha nito. Ang haba naman ng hair mo, babe. Kinilig naman ang kausap niya. Salamat, Pogi. Naiinip na si Tony sa sagot ng kausap, pero nakangiti pa rin siya. Sino ba yung babaeng yun? Artista ba yun? Gusto ko sana magpa-picture eh, pero nahiya ako. Kumislap ang mga mata ng kausap ni Tony. Ay, alam ko na. Si Miss Chloe, bagong customer namin. Chloe? Ang ganda naman ng name. Saan siya nakatira? Muling hinawi ni Tony ang buhok ng receptionist. Hinuli ng receptionist ang palad ni Tony. How sweet of you naman. Hinayaan ni Tony na hawakan ng receptionist ang palad niya. Saan siya nakatira, babe? Sinuklay-suklay ng kamay ng receptionist ang kanyang buhok. Waring humaba pa ang kanyang buhok sa tinora ni Tony. Ang alam ko, sa Great Tower. Narinig ko siyang nagsalita habang chinichika ng kasama ko. Tumango-tango si Tony. Sapat na ang kanyang nalaman. Mukhang wala yata ngayon si Tita Minerva. Babalik na lang ako. Sabay talikod ni Tony at iniwan ang kausap. Bye, Marites! Kumaway din ang receptionist. Mariposa, Pogi. Pagtatama pa nito sa sinabi ni Tony. Walang lingon likod na umalis si Tony. Nakuha na niya ang kanyang sadya. Excited siyang nagbalita kay Niall pagkapasok ng sasakyan. Bro, her name is Chloe. At nakatira siya sa Great Tower. Lalaki ang mga mata ni Niall at halos magkasabay pa sila ni Tony na nagwika. Great Tower? Nasuntok ni Niall ang dashboard ng sasakyan. Sa kondo pa namin itinira? Nagtatagis ang mga bagang ni Niall. Hindi siya makakapayag. Sisirain niya ang relasyon ng dalawa. Paano yan, bro? Nakatingin si Tony sa mukha ng kaibigan. Namumula ito sa kinikimkim na galit. Bumalik na tayo. Galit na wika ni Niall. Alam niya kung paano hahanapin ang unit nang ino-occupy ng babaeng si Chloe. May access code siya sa records ng Great Tower dahil madalas siyang utusan ng kanyang ama na taga-download ng backup file. At magagawa niya ito sa sarili niyang computer. Kunot ang noo ni Niall. Kanina pa siya, panay ang scroll sa records ng Great Tower occupants, pero walang may pangalan na Chloe. Bakit kasi hindi pa kinumpleto ni Tony ang impormasyon? Baka naman nickname lang ang Chloe at may iba itong pangalan. Fully occupied ang lahat ng units ng Great Tower, maliban sa isa. Ang unit para sa kanilang pamilya at ginagawa itong pahingahan ng kanyang ama kapag marami itong commitment sa
sa noontime show. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kaya sa unit nila nakatira ang babaeng yun? Napailing siya. Imposible dahil pumupunta rin ang kanyang ina sa condo unit. Pero lately, busy ang kanyang ina sa kanilang construction firm. Naiinis siyang pinatay ang computer. Mahanap kaya ni Neal ang tirahan ng babae na pinaghihinalaan niyang second woman ng kanyang ama? Abangan sa susunod na kabanata.